12. Ang tunay na mga mananaba ay hindi bahagi ng sanlibutan. Nang itisin sa harap ng Romanong tagapamahala na si Pilato, sinabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Sa anong bansa sila nakatira, ang tunay na mga tagasunod ni Jesus ay mga sakop ng kanyang makalangit na kaharian. O kaya, mahigpit silang nananatiling neutral sa politika ng magagawain ng sanlibutan. Hindi sila nakikibahagi sa mga alitan nito. Gayunman, ang mga mananaba ni Jehovah ay hindi nakikialam kung piliin man ng iba na sumali sa isang partido politikal kung kandidato o bumoto. At bagaman neutral ang tunay ng mga mananaba ng Diyos pagdating sa politika, sila naman ay masunurin sa batas. Bakit? Dahil inuutusan sila ng salita ng Diyos na magpasakop sa nakatataas ng mga otoridad ng gobyerno. Kapag may pagkakasalungatan sa hinihiling ng Diyos, hinihiling ng politikal na sistema, tinutularan ng tunay na mga mananaba ang mga apostol na nagsasabi, dapat namin sundin ng Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Okay, thank you. Ano ang nasasangkot sa pagiging hindi bahagi ng sanlibutan? Ang tunay na mga tagusunod pa ng Jesus ay sakop ng kanyang makalangit na kaharian. Kung kaya mahigpit silang nananatiling neutral sa politikal na mga gawain ng sanlibutan. Sangayon ka ba rito, Ate Leila? Hindi ko masabi. Hindi ako sigurado. Naintindihan ko kasi ganyan din ang reaksyon ng iba nang malaman ito. Pero pansinin mo ang sinabi ni Jesus, mas maganda tingnan natin mismo sa Biblia, sa Juan 18:36. Nakita mo na ba, Ate Leila? Pakisuyo, 18:36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Salamat. Ayon sa nabasa mo, nasaan ba ang kaharian niya? Sa langit. Sino ba ang sakop ng kanyang makalangit na kaharian? Ito yung mga tunay niyang tagasunod. Tama. Yan bang sinabi ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi bahagi ng sanlibutan ito, makatuwiran ba kung ang kanyang mga tagasunod ay makikibahagi sa politikal na mga gawain ng sanlibutan? Sa tingin ko ay hindi. Kung tunay silang tagasunod ni Jesus, mananatili silang neutral. Ganoon nga. Ano ba ang pagkakaunawa mo pag sinabi neutral ang isa? Ibig sabihin, hindi siya bumuboto, hindi siya nakikialam sa alinang politikal na usapin at hindi siya kumakandidato. Ganoon nga. Bagaman ang bayan ni Jehovah ay nananatiling neutral pagdating sa politika, sila naman ay masunurin sa batas hanggat wala itong nilalabag sa mga utos ng Diyos. Ano ang masasabi mo rito, Ate Leila? Totoo yan, kahit hindi kayo bumuboto, yung pamahalaan nga, ginagalang kayo at sumusunod din kayo sa batas. Salamat sa sinabi mo. Ang dahilan ay dahil sinisikap namin mga saksi ni Jehovah na talagang sundin ang sinabi ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Kaya, upang maging tunay na tagasunod ni Jesus, ano sa tingin mo ang kailangan gawin ng isa may kaugnayan sa pagkikibahagi sa politika ng sanlibutan? Maging neutral. Tumpak, gusto mo bang maging isa sa kanyang mga tunay na tagasunod? Siyempre naman. Natutuwa akong malaman yan at sigurado akong natutuwa rin si Jehovah at si Jesus sa sinabi mo. Yan naman talaga yung gusto kong gawin na mapalugod ng Diyos na Jehovah. Salamat sa pagpapaliwanag mo, Jilin, sa paksang ito. Huwag ka mag-alala, i-interview ko yung mga at pag-iisipan kong ito ng mabuti. Hinahangaan ko ang iyong pagsisikap na talagang sundin ang sinasabi ng Biblia. Tiyak ko na nakikita rin ni Jehovah ang iyong pagsisikap. Maaari mo rin isama sa panalangin